Okay, okay. Good afternoon mga kabrachis. Good afternoon brothers and sisters in Christ. And how are you today? How are you to this afternoon? I do believe that God will always protect your life and your family, especially to those who are believers of Christ and to those all of my subscribers. Also, God, I pray that God will bless you more in your life, my brothers and sisters. Now, my brothers and sisters, again, to discuss it about giving brothers and sisters. Although many times and many preachers we heard from them in various lessons about giving, but here we are of my discussion and my explanation. Maybe you get more information about giving. But before that, my brothers and sisters, I would like to greet my brothers and sisters in Christ. And first, shout out to my brother Jordan Mangas from Pahu, and also shout out also to my brother Chidoro Muñez. God bless, and with your family. And also I would like to shout out my ito po mga pagpasalamat, shout out to for my companion of visitation team, all our outreach church BT or visitation team, sa mga kasamahan ko na during sa akin pong birthday, yung kaarawan ko, ay sila talaga sinurprise talaga ako. Hindi ko man alam na sila po'y maghanda, kasi wala naman ako talagang budget para panghanda, kaya para nga akong nakakahiya talaga dahil wala po kong ambag, dahil they refuses my ambag sana, pero sabi ko kahit ito na lang ang ambag ko, kunti na tapos ayaw nila so ayaw sila magpaambag. So salamat sa aking pong mga kasamahan, sila po'y nagdala, I think partner yata sila sa gastusin, salamat nila ni Christine Duroy at saka ni Emily Soronio. Sila po'y nag-ambag-ambagan din. Sina Risa Trinal. Salamat sa inyong sa mga ginagawa nyo. Nila ni Risa Trinal at saka nila ni Mian Imoy, nila ni Melinda Rene, ni Ivan, sa ilang sa gastos din nila, na pansit, napakasarap. At saka sila si Carol, at saka sila si Onjek, sila si kasama na si Kurlo, so salamat talaga sa mga sa effort nyo at saka sa financial, sa budget nyo, salamat. Ako po'y nabubusog, tayong lahat na may nabubusog, salamat. Then God will reward your sa ginagawa niyo, so God will reward sa mga ginagawa ninyo at pagpalain kayo ng Diyos. At panalangin ko na ilayo kayo sa lahat ng mga aksidente, sa lahat ng mga karamdaman, sakit, dahil napaka worst yun pag magkaroon ng tao dyan, tayo namang visitation team, alam naman natin na tayo po'y taga-bisita at nagbigay ng mga mensahe, para iabot ang mga nanglulupaypay ng hina sa paglilingkod, sa pagpatuloy sa pananampalataya. Tayo naman din ay pinapagaling ng Panginoon through us ang mga may sakit, at marami naman, tested and proven naman yun. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po'y laging healthy. Then also I would like to thank God, yung mga nagbibigay ng mga pang birthday gifts, sila si salamat sa gifts ni Emily, sa t-shirt. Maraming salamat, thank you, God bless. And ang Diyos na ang bahala sa inyo. God will take care of you. And also thank you also the gift of yung inanak ko, yung si Naisel Kwakan, asawa po ni Jake Kwakan, sa birthday cash, thank you so much. And also thank you din sa birthday gift, na ni brother Matthew, napaka sa tingin ko mamahalin talaga ang pack of shoes, napaka tibay. Gusto ko pa naman yun din. Salamat. At saka isang live chicken, live chicken. Salamat, pang birthday. Then salamat din sa amin pong chairman, men's ministry chairman, si Pastor Jeremiah Orbe. Napaka neat at
very very nice shoes na binigay, birthday gift din, no? Salamat. At saka sino pa, no? Sino pa? At saka hindi ko talaga din, no, palagpasin, at ako po'y magpapasalamat din, no, kasi pag Pasko talaga, alam naman natin, no, sa during Christmas season, Christmas month, December, marami po tayong matatanggap ng mga Christmas gift, no? So I would like to thanks to Sister Karing. Salamat Sister Karing sa Christmas gift mo sa akin. Talagang hindi mo talaga ako kinalimutan, no? At tayo po'y kasama dyan sa prayer, no? Prayer group. At saka maraming ding salamat. Thank you to Christine Duroy. Napakabait, napakaganda, napakabait, at makadiyos. Salamat sa Christmas gift, Sister Christine Duroy, no? Walang ano talaga, no? Walang buwas, no, sa gift. Iwan ko kung ito po by Christmas gift or birthday gift, no? Napaka polo t-shirt, polo shirt, tapos may cash pa, no? Salamat Sister Christine Duroy. And hindi naman magpapahuli, salamat din Sister Emily, no, sa cash din, no? Salamat. Ito po yung Christmas gift. Salamat sa inyo. Ang Diyos na talaga ang bahala, no, mag-reward na sa mga ginagawa niyo, no? Salamat sa mga gift na akin po natanggap galing sa inyo. Salamat din ni Inday Naisil, no? Salamat Inday Naisil, no? Iba yung birthday gift, iba din ang Christmas gift. Salamat, no? Hindi maubos yung mga papasalamat ko kay Naisil. Siyempre kasama yun ang husband. Hindi naman yun mangyari pag walang pahintulot sa kaniyang asawa, si Brother J. Kwakan, no? Isang superior din, no? Superior sa barko, no? Sa sa ship, dahil seaman siya. So ay may medyo may nasa itaas, parang may rank talaga siya. Salamat. At kayo po'y pagpalain ng Diyos. Kayo po'y iingatan ng Diyos sa lahat ng oras. At ang mga panalangin namin ay walang tigil, dahil kayo ay nangangailangan din ng mga prayer, dahil ang Panginoon po'y ang bahalang mag-reward sa mga ginagawa nyo. Kaya my brothers and sisters, no, we are now to start our topic for this afternoon, because now maybe 2 o'clock in the afternoon. Now my brothers and sisters, I would like to discuss with you about giving. No, now here are some Bible verses about giving, directly verse to verse, because if we read verses from the scripture, it means it is not from my own concept, it is not from the concept of other people, but this is the concept or the nature concept of the Bible, and this is the Word of God if we read the verses. Now in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yun, no? Yun talaga ang mga yung mga detalye, no? Here are the details about giving, that the one must give as he has decided in his heart. So kung ano pong na pagdesisyonan sa puso mo, no? If your heart decided to give, then yun ang sundin mo. You have to follow the decision of your heart, not by compulsion, no, not by under reluctantly or under compulsion, because God loves a cheerful giver. No, if you give something to anyone or to anybody else, no, if you give something them by compulsion or by reluctantly, kumbaga napursigilan po tayo po para po tayong parang ayaw, no, hindi yun. Dapat huwag na, kasi walang hindi masaya ang Diyos dyan. At saka ang Diyos po hindi panik po sa atin, no? The Bible is clear to tells us, for God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos yung nagbibigay po tayo, yung mga nagbibigay na may kasaya.
no? Yung mayroong talagang yung masaya siyang magbigay, no? Hindi na ano, kumbaga reluctantly, na parang may pumipigil at saka parang napursige ka lang, no? And then dito po sasabi ng ating Panginoon, Jesus says in the book of Luke chapter 6 verse 38, it says here, "And will give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over." Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Parang ito po payo Ito po advice, no? Mismo ang ating Panginoong Jesus, no? Dahil ang Panginoong Jesus talaga ang nagsabi. Yun ang turo niya na magbigay kayo, give, and it will given to you. Magbigay kayo at kayo din ay bibigyan, no? They will pour into your lap a good measure. Sabi po sa Tagalog, babasahin po natin Tagalog, mga kabradses, para po malinaw mga kabradses, no? Dito po sa Lucas Kapitulo 6:38, "Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpik liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat ng inyong isukat ay doon kayo muling susukatin." Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Okay? Give and it will be given to you. Takal na mabuti. Yung takal na mabuti, dinasok daw sa Bisaya, tinaktak. Takal na mabuti, pikpik liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat ang sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Kung ang panukat nyo'y malaki, ang nagiging sukat din ito'y matanggap mo ay malaki ding sukat. At alam niyo mga kabradsis, yung sikreto dito, no? Mayroon pong kasabihan pa dito, no? Na ang tao po ay mayroon po tayong sukat. Kung ano lang ang level natin, no? No, kung ano yung para sa atin, magbigay tayo ng o tayo di pagbigyan. Tapos ang sukat daw natin pong ibinigay, ganun din ang sukat natin pong matanggap. Tandaan ninyo mga kabradsis na iba ang sukatan ng Diyos. Ang level ng Diyos iba. Kung sa atin pong para sa atin malaki na yung kutsara, ang sa Diyos yon ay para na ring pala. Iba ang pag ang Diyos na din ang magbigay, iba ang sukatan ng Diyos, no? So iba ang laki ng Diyos. Ayun, ang marami natin sa Diyos, parang tuldok lang yan. So ganyan. Yun talaga ang the principle of giving. Okay? And according po the book of Proverbs, Proverbs chapter 22 verse 9, "He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor." Yun ang mga detalye, no? The details of giving, no? That he that hath a bountiful eye shall be blessed. Kung tayo po'y for he giveth of his bread to the poor. Dito po sa Tagalog mga kabradsis, sabi po dito, ang may magandang loob na mata ay pagpapalain, sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha. Ayun, magbibigay ng tinapay sa kanyang tinapay sa dukha. So may mga pulubi diyan, may mga dukhang tao, no? Yun. Tapos pag nakikita mo yung mga dukha, yung mga mahihirap na tao, madali namang kilalanin itong mga wala talagang they are incapable to get big income, because we know their appearance really very very poor. So madali natin silang kilalanin, no? Ang Biblia nagsabi po dito sa Proverbs, ang may magandang loob na mata ay pagpapalain. Ganito pong mga mata natin, makikita natin itong mga pulubi, no? Pagpalain po tayo dahil daw sapagkat daw hindi tayo mapigilan magbibigay tayo sa ating mga tinapay, magbibigay
sa ating mga tinapay doon sa mga dukha. Kaya itong pagbibigay ng mga dukha, mga may hirap na tao, yun ang hanapin nyo. Huwag ninyong hanapin mga taong hindi mahihirap, no? May mga malalaking income, dahil sila po'y sufficiente sila na matustusan ng pangailangan nila. Alam naman natin kung sino ang mga mahihirap, sino po ang mga dukha. Kaya ang atin pong hanapin itong mga taong walang-wala. Karamihan sa mga walang-wala, no? Ito talagang mga pulubi, wala silang mga property, tapos sila po'y parang biktima sa mga kapigatian sa buhay, mga biktima sila eh. Kaya yun ang nangyari. Iba naman ay nawalan ng mga magulang, tapos pinagbinta na lahat dahil iwan natin basta maraming ganyan, no? Maraming mga pulubi, kaya hindi nagkapag-aral, no? Walang source of income kundi mga ngalakal. Yun, no? Yun talaga, no? Mga pulubi, mga dukha, no? Yun, walang kuan sila, no? They are incapable of getting money or getting income, no, sa buhay nila, dahil hindi sila makapapasok sa trabaho dahil sila po may mga karamdaman, may mga sakit, no? Yan, mga pulubi, hindi na pwede magkatrabaho dahil kapos na sa hininga. Kaya mga kabransis, no, yun hanapin natin, no? Yun ang kailangan na sa puso natin itong salita ng Diyos. Yun ang sabi. Kaya nga itong pagbibigay, ito po'y kalooban talaga ng Diyos. And then according to Proverbs 11:24-25, sabi po sa English, no? 11:24-25, one gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give, and only suffer want. Dito po sa Tagalog, mga kabratsis, 11:24-25, no? May nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Yun, no? Yun ang sabi na ang kaluluwa daw mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din, no? Yun ang sabi ng salita ng Diyos, no? What he should give, and only suffers want, my brother and sisters. Kaya my brother and sisters, napaka-importante ang pagbibigay. Kaya sa panahon during December time or December period, not just only December period, we give. If you want to be a giver person, a giver soul, you have to follow the principle of giving from the Bible. Now, we have to follow what is written in the Bible, because the Bible is the instruction of God, is instructions of Jesus Christ, especially about giving, no? Don't give of your own, by your own concept, na kailan ka lang magbigay. Itong pangbibigay no? Ito pong pagbibigay ay applicable all the time, not only December. Ang nangyari kasi sa mga tao, lalo na hindi biblical na mga religion daw, hindi biblical na tao, no? Kailan sila magbibigayan? Malambot ang puso nilang magbigay sa panahon lang ng December. Ang giving, mga kabransis, mga brother and sisters, if you are Christian, if you are Bible believers, no? Any time, anywhere, any place, and anyhow, no? Yun ang pagbibigay. Ugali mo na yan, dahil salita ng Diyos nakarehistro, the words of God was registered all in our hearts, and it would be manaig sa atin pong mga puso, no? Pag ma-register itong salita ng Diyos, we have to apply every day about giving. Kung mayroon kang ibibigay, no? Kasi mayroon naman tayo mga hanap buhay. Tayo po sa ating pong hanap buhay, pagpalain po ng Diyos ang ating
mga hanap buhay, tayo pong anong trabaho, anong negosyo, pagpalain po tayo ng Diyos. Sundin lang natin ang prinsipyo ng Diyos about giving. Huwag yung prinsipyo mo dahil walang income, walang darating dyan, mga kabranches, no? Tandaan niyo, ito po'y biblical, napaka-powerful to dahil ito po'y salita ng Diyos. Hindi po ito gawa-gawa at hindi magsisinungaling ang Diyos. And according to 2 Corinthians chapter 9 verse 11, you will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Thanksgiving to God. Okay? Iyon mga kapransis ang sabi sa salita ng Diyos by Apostle Paul. Sabi dito sa Tagalog na yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Pinayaman ng mga bagay, no? Hindi biro to eh. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob. Ito pong mga taong itong taga Macedonia, kung hindi ito taga Macedonia, no? Pinayaman sila sa lahat ng bagay ukol sa lahat ng kagandahang loob, nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pasasalamat, ng pagpapasalamat sa Diyos. Magpapasalamat ang tao dahil sa kagandahang loob, pinapayaman po tayo. Sundin lang natin ang prinsipyo ng Diyos, no? We pursue the principles or follow the principles of giving according to what was written here in the Bible. And then in Hebrews chapter 13 verse 16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Yun ang sabi ni Apostle Paul. And do not forget to do good. Sometimes, my brothers and sisters, especially, know that during the time of difficulty, during the time of emptiness, no? Sometimes our pocket were empty, then we forgot to do good, no? Remember that we obliged to do good because we are a follower of Jesus Christ, we are Bible believer, and to share with others, no? For with such sacrifices God is pleased. Ito po ikalulugot ng Diyos. God is pleased if we share with others. Kung ano po ang ating i-share, ibahagi, no? I think goods, etc., things, money, no? We share with others. The Bible says, for with such sacrifices God is pleased. Ito pong principle of giving, my brothers and sisters. I think this is the last verse. Very, very important. Not just we gain more blessings because God rewards us and God blesses us. No? It is not just because God will protect our job, our business. Remember, brothers and sisters, okay, the principle of giving, either we get more income or not, either we become poor, we become nothing, no materials inside our household. It is not just that our pocket were full of money or empty of money. Remember, brothers and sisters, this is a very effective words of God, and I will never forget this. Whatever happened, our lives on this earth, okay, the Bible encourages people to be generous with others as they are able. It also teaches that it is more blessed to give than to receive. This is the very effective and powerful verse that should planted in our mind, that should reign in our hearts, that God says it is more blessed to give than receive. I don't know. And why God says that? It's because, my brothers and sisters, our life is not
only for this world, for this earth. Our lives is all about heaven. Our lives is all about kingdom of God. Our lives is all about spiritual, not material things. Remember that. Don't forget this. Don't forget this. Our life is not about keeping money at the bank. Our life is not about a heap of bundles of money and deposited any land bank or a pilgrimage. Remember, brothers and sisters, our life is all about heaven. Walang katumbas sa langit, sa kaharian ng Diyos, sa kaligtasan, the salvation. Nothing can compare the things in this world, my brothers and sisters. Remember that. Kaya, hindi na kailangan tayo po'y greedy, selfish. Parang mayroong pumipigil sa atin, huwag magbigay, huwag magbigay, huwag magbigay, kailangan ko to. Life is all about kingdoms of God. We are heirs, the kingdom, the property of God in heaven. Kung erediro ka sa langit, huwag mo pansinin ang mga bagay dito. Of course, we need money, we need material things here because we are still alive, we are still living in this world. Of course. But never to love property, wealth, money here in this earth, because suddenly we will live without knowing. Remember that, brothers and sisters. And dito na lang po tayo, my brothers and sisters, and I hope you satisfied and be blessed this the message of God this afternoon. I hope that you are happy when you heard this message, to conquer our greediness, to conquer our selfishness. A selfish person never give, because you want that always, all the things is only yours, only yours, not the other. So dito na lang po tayo, my brothers and sisters, and I do believe that you are satisfied revelation message from God, and may God bless you at all the time and always, and God protect you and your family. And of course, my brothers and sisters, no, huwag niyong kalimutan na tayo mag-subscribe po kayo para po no mag-grow up ang atin po na channel. And to God all be the glory, purihin ng Diyos, takilayan ng Diyos, luwalhatiin natin ang ating Panginoong Hesus. And God bless